Speaking of Pangulong Duterte, partner, eto, sabi ni, maiba naman tayo, sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, on Thursday, bagged the Philippine National Police for saying it won't carry out an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte from International Criminal Court. The PNP statement that it will not enforce any warrant that may be issued by the ICC is simply in obedience to the directive of the President who exercises control over the executive department, including the National Police, explained Guevara. So the Solicitor General further pointed out that the PNP and other law enforcement officers of the country are the only ones authorized to serve arrest warrants within the Philippine territory. Over the weekend, ex-presidential spokesperson Harry Roque claimed that Duterte told him about receiving information that he may be arrested at any time in light of the ICC investigation of his administration's drug war. Ito yun, partner. Okay. Unang-una, nagsalita yung PNP through spokesperson Jean Fajardo. Muli namang iginit ng PNP ang naging payag doon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Kung mayroon man daw na inilabas na arrest warrant, hindi rin ito may patutupad dahil tumiwalag na noon pa man ang bansa sa ICC. Hindi po natin alam, sir, kung saan po, sino po yung source nila, Attorney Roque, at yung ating pong dating presidente. But on the part of the PNP po, wala pa po tayong nare-receive na any information with respect doon sa sinasabi po nila na meron na pong warrant of arrest na inisyo po ang ICC. Wala po so far na tayong nare-receive na any form of coordination from any government agencies on that aspect. Okay. Si Jean Fajardo, hindi to lawyer. Diba? Kaya di ko nga alam kung dapat yun ang sinabi niya agad. Diba? Siguro, ine-echo niya lang. Yung dating sinabi ni PBBM. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabahong yan. And that's really where the conflict is. As I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun . Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. Diba? Pero ang tanong ko nga, ang pagkakaalam ko, hindi makikipagtulungan ang gobyerno sa pag-iimbestiga ng ICC. Mga kayubi, very clear ba na sinabi ni PBBM, meron ba tayong issue na hindi siya makikipagtulungan sa pag-iimbestiga on war on drugs? Meron ba doon? Kasi syempre kung war on drugs, isa lang naman ang war on drugs natin, panahon ni Pangulong Duterte. Position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and the what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. So, no, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be
a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Dito sa sinabi ni PBBM, may condition pala unless the questions on jurisdiction and the effects on the sovereignty are resolved, we will not cooperate with ICC. So, kung masasagot yung issue about jurisdiction at saka sovereignty at sinasabi halimbawa ng batas o ng Supreme Court na may jurisdiction ang ICC sa panahong nangyari yung aksyon na nirereklamo, mukhang mababago ang isip niya. Kasi ginawa niyang kondisyon iyon. Okay? Pero kasi ganito yan mga kayubi ha, i-explain ko lang sa inyo. Siguro, kung paiiralin natin yung pagiging, paano ba to? Hindi ko naman sabihin magkaibigan. Magkakilala. Kasi dating Pangulo. Kung yun ang paiiralin natin, hindi tayo dapat makipagtulungan sa ICC. Hindi dapat ma-serve ang warrant of arrest. Okay? Kung yun ang papairalin kung ang papairalin natin is, kasi nangako na ako kay Senator Bato na hindi ko papapasukin ng ICC. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Ayan na, maliwanag. Maliwanag yan. So, sinabi niya to. No. si Jean Fajardo, si Ma'am Jean Fajardo, pinaparot niya yung sinabi ni PBBM. Okay. So, there's nothing wrong about that. No. Pinarot niya, ineko niya. Okay? Ano ko, partner? Okay. Bilang Solicitor General. Solicitor General pala, sorry. Oo. Ano ba ang dapat na maging posisyon niya? Hindi ba? Kung ano yung posisyon ng Pangulo, yun din lang ang irire-echo lang niya din. Kasi for the state siya. So suportahan niya with legal basis. Dapat. Oo, di ba? For the state siya For the state, Oo. correct. So, hindi siya for Duterte. Hindi. For the state siya. Oo. Okay? So, as of now, ang issue natin is no jurisdiction according Two. to PBBM. Okay. So, pag sabi ng PBBM, huwag kikilos, walang kikilos sa baba. Di ba? Kasi dapat makipag-coordinate ang ICC sa state concern. Di ba? Now, pero partner, si Supreme Court Justice Carpio, nagsalita. Tinanong siya, partner. So, ito mga kayubi sabi ko nga, kung pagbabasihan natin, ang paggalang, pagrespeto sa dating presidente, wala tayong pag-usapang batas, Imposible Hindi mangyari. ito isa-serve. Mhm. May warrant of arrest, pero hindi ito isa-serve. Babaliwalain ng ICC. Yan. Pero, kung ang susundin natin ay kung ano ang idinidikta ng Supreme Court, dapat ma-serve. Kung Tama. sinabi ng Korte Suprema na po pwedeng i-serve, walang magagawang Pangulo. May magagawa ang Pangulo, hindi lang siya kikilos. Wala naman magagawa si Supreme Court. Di ba? Si Supreme Court nag-i-interpret lang ng batas. Oo. Ang nag-i-enforce ng batas, executive. Oh, okay. So, kahit may decision at hindi naman gagawin ng executive, wala naman mangyayari. Okay. So, yun, very clear Oo. Ang sabi kasi ni Justice Carpio, maliwanag na sinabi ng Supreme Court na ang ICC ay may jurisdiction. Ito ulit tayo, katulad ng kahapon. Sa mga nangyari prior to the withdrawal. Okay? Maliwanag niya itong sinabi. Sa isang interview. Kung hindi kahapon, basta nung nakarang araw lang. Very, very recent lang to. So, tinanong siya, dapat bang ma-serve? Kasi nagkaroon ng gulo Nung nagsalita ng dream. Itong si dream tuloy. Nung sinabing nag-usap former sila spokesperson. Nag-usap sila, di ba? At hindi At siya hindi makatulog. siya hanggang ngayon, ang laki-laki doon. Hindi, wala na. Di ba? Sige. So, syempre, lumaki yung issue na yon. So, natanong siya. Sabi ni
Supreme Court Justice, nagsalita na ang Supreme Court patungkol sa jurisdiction ng ICC. Kaya yung sinasabi sinasabi ni Jean Fajardo na walang jurisdiction ng ICC, it's wrong. Fake news yun. Yung sinasabi ni PBBM reiterates ICC has no jurisdiction over PH. Regarding sa... Stand niya yun. Stand ko ng Pangulo. Okay. I-clear natin isa lang issue natin. Jurisdiction over the actions or crimes committed prior to the withdrawal. Huwag na natin pag-usapan yung after. Kasi syempre, ngayon wala na. So, let's talk about the prior to the withdrawal. So, sinabi ni PBBM, reiterates, ICC has no jurisdiction over PH. True, if today. Or after the withdrawal. Totoo yan. Pero prior to the withdrawal, that's wrong. Fake news to. Oo. Gets mo, partner? Oo. So, lahat ng sasabi na walang jurisdiction ang ICC prior to the withdrawal, wrong. Kung gusto nyo iulitin yung issue na yan, di ko alam kung paano nyo iaakyat sa Supreme Court yan. But the Supreme Court, nagbigay na yan ng conclusion dyan. Nagbigay na siya dyan ng resolution. It has jurisdiction over the acts committed prior to the withdrawal. So, wrong to. Wrong premise na to. Yung sinasabi ni Jean Fajardo. Ito, may binabanggit rito si Tal Ataka. Ganito daw ang procedure. ICC issues warrant. ICC ask host state to arrest or host state issues a warrant. Yun. So in other words, ito nga, kaya nga nililiwanag ng Solgen na PNP lang daw ang may authorized to enforce yung warrant of arrest. Di ba? Sa teritoryo ng Pilipinas. Okay, bakit nga ba pulis lang? Bakit pulis lang? Bakit? Sino pa ba dapat NBI partner? pwede. Pwede din. Ang NBI pwede What if pag nanindigan talaga? Kung sakasakali partner Okay? Ay, teka. Tapusin ko si partner. Sige. Tapusin ko yung sinabi ni Kasi Justice. sa ngayon, may warrant na ba? Wala pa naman. Wala pa, di ba? Wala pa tayong naririnig. Kahit nga si Trilliano, hindi lang natin alam kung saan nakuhang info. Oo. Partner, mga ka-UB ito Hindi Kasi natin alam wala kung pa saan tayong info nakuha ni dating Pangulong Duterte. Pero, anytime daw aarestuhin siya. Pero, partner, may pero ako. Oo. Ngunit, datapwat, Okay. subalit. Ngunit, okay. Okay. Sinabi ni Attorney Panelo, fake news, si Harry Roque. Sinabi niya yun? Sinabi niya yun. Very Mismo clear. Kailan niya sinabi? February 6. Ang Pangulo mismo ang nagsabi kay Attorney Harry Roque. Nauna yung hindi makatulog si Harry Roque, di ba? Nauna yun. Oo. Gabi yun, hindi siya makatulog. Following day, tinawagan ni Hello? No. Pangulo, Mayor. Mayor tawag niya, di ba? Oo. Friends sila Totoo ba? May info ka na meron ng warrant of arrest at anytime arestuhin ka. Hindi Ay, ikaw yung sige. Hindi ko alam kung paano gayahin si Pangulo. Si Tatay Diggs doon sa kabila, ang galing-galing doon. No? Hindi. Wala akong sinabi. Hindi ka tumawag. Hindi ako tumawag kay Attorney Roque. Talaga? Di fake news pala siya. Mayor. Ay, hindi. Ngayon, kanina, nag-text siya. Sabi niya sa akin. Hindi kasama yan. Wala si script yan. Ang ganda lang. Ang ganda lang yung script. Nagkokontrahan ngayon ang dalawang dating presidential spokesperson, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, kung totoo bang ipinaaresto na si Digong. Sabi kahapon ni Attorney Harry Roque, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. tinabla naman yan ni Attorney Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRD at ang sabi niya, hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Madali sabi, fake news. So,
Fake news nga daw. Oo. Si Harry Roque. Yan di buwelta naman. Si Harry. Si Sabi attorney. niya, dati akong spokes. Oo. So, ako na may nakikinig Oo. sa mga kapani-paniwalang sources. Oo. Bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. Lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. Hindi naman ako magsasabi nang hindi ko to Narinig. narinig. Pero sabi niya si Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya. Oh, Ngayon, may iba na naman siyang partner. Source. oo nga. So, hindi natin alam. Okay? So, yun. Nasaan na tayo? Ayun. Okay. Kay Justice. Sinabi ko Sige, lang kay sige. Justice. So, ngayon, si Justice, ang sabi niya, Oo. ganito. Since tayo ay miyembro prior to the withdrawal, dapat tayo makipag-cooperate doon sa mga action prior to the withdrawal because that's our obligation as a member state before Mhm. hanggang sa pag-serve ng warrant of arrest for the acts committed prior to the withdrawal. The decision of the Supreme Court said that since the offense of which former President Duterte is charged happened while we were members of ICC, we are obliged to cooperate up to now. That cooperation may include implementing the warrant of arrest. If you are innocent, you really believe you're innocent, the best thing to do is to go there and present your side. So, sino ba ang paniniwalaan ko ngayon? Yung eksperto sa batas o si Ma'am Jean Fajardo No. na ine-echo si PBBM? Mhm. Yan. Ganun lang yun, oo. Yan lang yun. Oo. So, pero, kahit sabihin ng Supreme Court na merong jurisdiction na ICC, na kay Pangulong Marcos pa Ang rin. bola pa rin. Ang bola. Pero paano? Paano? Kasi sabi mo nga partner, ako din, wala pa akong narinig na balita na may warrant of arrest. Pero sabi balikan natin yung binanggit ni Attorney Harry Roque na sinabi sa kanya ng Pangulo na anytime pwede siyang damputin. Aarestuhin na daw siya. So, may mga ganong klaseng salita. Ibig sabihin, meron na silang nakuhang impormasyon na may di ba? Parang gano'n eh. Hindi ko na alam kung maniniwala ako sa kanya. Parang gano'n yung ang tagbo ng ng balita eh. Pero kung sakasakali, meron na nga na inilabas at naninindigan pa rin ang ating Pangulo sa kanyang mga binitawang salita, di ba partner, na hindi niya papayagan na para partner pumasok rito ang ICC. Kasi wala ngang jurisdiction over the Philippines. Kaya bilang pwede bang maghanap ng ibang paraan ng ICC? Tayo bilang miyembro tayo ng Interpol partner. Di ba? Can they Sabi nila ito, can they implement itong tingin ganitong ko, klaseng kahit miyembro tayo ng Interpol, oo, kung haharangin ng gobyerno state natin, mahaharang siya. hindi pa rin mangyayari yun. Yung Siyempre, they will pag-aaresto. protect. Okay. Kasi local yan eh. Dayon, yung ginawa niya. Huwag ka mag-alala, Oo. partner. Sabi ni Maylene, taga mo sa buto. Oo. Sa buto. Taga mo sa bato. Di ako pahuhuli ng buhay. Kagabi, ang sabi niya siya ay mag-i-issue ng statement pero in-inform ako na ako na lang daw ang magsalita. Ang nais niyang iparating sa taong bayan is quote, no? Harapin ko sila pero hindi nila ako makukuhang buhay. I am 80 years old, okay na ako. Hindi po siya natitinag, hindi po siya natatakot, pero sa mulat-mula ang sinasabi niya, hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Sabi Yan ni, ba? yung dating Pangulong Duterte. Oo. Kanya, 80 years old na ako. Wala na mawawala sa akin. No. Oh, di ba? Hindi na ako papahuli ng buhay. Nako. Magbarilan na tayo dito. Nako, talaga. Nako. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon.
they do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa Pilipinas, unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Ako. Ang tanong ko tuloy, kaya niya yun, partner. Oo. Si dami ng armas niya. Oo. Diba? 350 yung armas niya. Dahil hindi talaga siya papahuli ng buhay. Oo, kaya. Pero ang tanong natin, partner, if ever mga kayubi ha, kung susundin ng gobyerno ang batas, kung susundin ng gobyerno ang sinabi ng Supreme Court, ito batas na tayo, hindi na friendship ha. Kung susundin ng batas, dapat talaga makipag tulungan ang gobyerno sa ICC. Kung susundin. So, saan tayo lulugar ngayon? Sa friendship or sa batas? Yun na lang ang tanong dun eh. May friendship pa ba? Sige, ano na lang. Ano mangyari sa batas na? Hindi lang. Kasi, di ba? Hindi, friendship sila pa rin ni ano? Friendship pa rin ba sila? Ni VP Sara, di ba? Respeto na lang. Wala rin pala. Sige, magbabalik tayo mga kasama. Ayoko na sundutin yan. Makamamayan ako. Yun yung bali-balita. Sabi ni Juan is the one, pwede bang lumabag sa batas ang presidente para lang kay Digong? Kasi presidente siya. Yun nga di ba? Kaya nga pili tayo, di ba? Friendship or batas. Saka alam mo, partner, kaya itong pinag-uusapan natin, mas lalong tumibay. Oo. Kasi syempre tayo, katulad ng ikaw nagtatanong ka sa akin, syempre batas to eh. Oo. Mas tumibay talaga yung dinidiscuss natin, saka itong dinidiscuss din ni Tar Attack, saka ng iba mga kayubi natin. Because nagsalita nga si Justice Carpio. Ayun. Na yung paniniwala natin dito sa batas at pag-i-interpret natin dito, na back upan nung sinabi ni Justice Carpio. Sino ba naman si Justice Carpio, di ba? At sino ba naman tayo, di ba? Siyempre, mas titingalain natin ang opinion ng isang Supreme Court Justice. Noel Reyes, batas po ba ang pakikipagtulungan sa ICC? Yun ang tanong niya. Question mark. Okay, ganito Again. Explain. Dati tayong aktibong miyembro. Okay. Lahat ng prinsipyo, lahat ng, kumbaga kung meron silang memorandum, alinsunod tayo dyan, dapat sumusunod tayo. Nung tayo ay active member. Kumbaga, pwede silang mag-request, pwede silang humingi ng tulong sa atin. Kung merong isang foreigner na nasa Pilipinas, at may warrant of arrest ang ICC. Diba? Halimbawa, si Prime Minister Rod Marcelino yan. ng Tralala Republic. Nako, Tralala. Republic. Okay. Dumayo sa atin. Nako. At inisip niya ang Pilipinas, ay, heaven ang Philippines. Paraiso to. Kasi, kayang, kaching-kaching lang, ligtas na ako. Since miyembro tayo na ICC partner, nalaman ng taga-ICC, na nasa atin, tawag niya. Nandyan po si ganyan. Ay, wala. Kaalis lang. Hindi, wrong number ka. Ay, wrong number, sorry. Okay. Opo. Pwede ba? Tulungan nyo kami i-serve ang warrant. Dahil member tayo, we should help. Ganun yon. Nasa batas yon. Nasa rules yon. Diba? So, since ito nga, kung kung walang jurisdiction ngayon, hindi siya pwedeng magpa-aresto ng mga for the crimes committed after the withdrawal. So, yung prior, dapat tayo makipagtulungan. Ayun. Sa akin lang ito, partner. May nag-comment kasi si PRRD
na, tama no, mga kayubi, ito lang, nadinig ko na Oo. makikipagbarilan siya Oo. pag isa-serve. Oo. Sa akin lang, partner, you've been a public leader, a Oo. public servant, how many years? For how many years? Oo. Ayun. Ano ba, kung totoo may warrant of arrest, ito lang, wala pa naman warrant of arrest. Kung totoo lang, at ito ang magiging reaction ni PRRD, do you think it's right for a former president na makipagbarilan pag sinerve ang warrant of arrest? No. Diba? Kung halimbawa inutusan na ni PBBM na iserve, makikipagbarilan ka ba? No. Baka Diba, siguro hindi- hindi din mangyayari yung It's partner. not a model, role Oo. model. You're not showing yourself as a role model. Pero alam naman natin pag nasalita si PRRD, Parang, joke. oo. Magkabukas magkita at magkalinigan Wala po akong tayo. Ako po sa Tony Claire Casio, papaalala, huwag tulugan ang iyong karapatan. So, samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan bukas